Mga kababayan, mga kaibigan ko, mga kapwa ko Pilipino, gusto ko lang liwanagin sa inyo, no, yung tungkol kay BBM. Na parang maraming nag-chat sa akin, nagko-comment sa post ko, na parang sinisisi kami na bakit daw binuto namin si BBM. Kaya tuloy nagkaganyan ng Pilipinas, trilyon na ang utang, na-involved pa sa tawag dito sa korupsyon, pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, gusto ko lang po ibahagi ko yung bilang Pilipino at sa isa sa mga bumoto kay BBM. Unang-una po mga kababayan ko, 31 million po yung nakuhang boto ni BBM. So, hindi po namin kasalanan yon na manalo po siya at hindi rin po namin ginusto na mangurap siya. Ngayon, pumunta po siya sa Central, humingi ng tulong, ibinigay yung plataforma. Ang pangarap niya sa Pilipinas ay napakaganda. Ang sabi niya, ang pangarap niya na wala nang magugutom, sabi ni BBM na isa mang Pilipino sa bansang Pilipinas. Ngayon, tsaka gusto niyang paunlarin ang Pilipinas na world class na halos kapantay o higit pa sa mga bansang mauunlad. At nagmakaawa at nakiusap po siya na tulungan siya, suportahan upang maiupo sa pagka-presidente. So, naniwala po tayo lahat. 31 po million na tayo po ay naniwala para sa pagdadala ng magandang buhay sa ekonomiya ng Pilipinas at sa populasyon ng Pilipinas ng 120 million. So, pinagbigyan po natin siya. Unang-una, ang nasa isip ko po noon, nung nakaupo ang kanyang ama, hanggang sa nawala sa Malacanang, puro ang daming ibinabato sa kanya sa kanya lahat ng masasakit, ng masasamang ibinabato sa kanya. So, ang naisip ko, baka talagang totoo yung ipinangako ni BBM. Dahil sa nangyari sa kanyang ama, bilang, ano ba tawag doon? Maging leksyon na sa kanya yon, maging aral na sa kanya yon, na wag nang maulit. At gusto niyang linisin yung imahe ng kanyang ama na binahira ng mga putik, ng dumi, etc. Kaya naniwala po bilang isang Pilipino, naniwala po ako sa kanya. Ngayon, huwag niyo pong isisi sa amin kasi wala pa ho kami sa kalahati ng 31 million na bumoto kay BBM. So lahat po niyan puro Katoliko at iba pang sekta ng reliyon. So kung mayroon po kayong sisisihin, abay dapat sisihin yung 31 million, hindi lang kami. Kasi sino ba ang mag-aakala na pagdating, kahit sino man politiko, alam nyo, nagbabago pag naiupo na. Pero pag kaya na lumalapit, kumakamay, nangangako, lahat ibibigay ang langit. Langit at lupa between. Yung langit at lupa, pwede niya raw paghalikin. Diba? Tapos magiging tanglaw daw siya, araw, liwanag, buwan, para sa mga tao na kanyang pamumunuan. So, ang galing mang bola, di ba?
Ang galing magbola ng mga magpipresidente na hinahangad ang pinakamataas na kapangyarihan sa buong bansa. Ngayon, naupo na siya bilang presidente. Wala na po kaming kontrol doon. Hindi na po namin pinakikialaman yon ang pamamalakad niya. Hanggat maayos naman po ang pamamalakad niya. Hindi na po namin hawak yun at hindi na rin saklaw namin ang pag-iisip niya. Kasi ang tungkulin lang po namin bumoto na naaayon sa Biblia at sa kagustuhan ng Diyos na humatol ka. Hatol pagboto. Yun po ang sinusunod namin at kaisahan po namin yon. Ngayon, wag na po natin sisihan. Kaya sa susunod na eleksyon, mayroon akong suggestion. Kontrata. Ito ano ko lang to, naisip. Within 3 years, kasi 6 years yung government president, di ba? Na-involve ka sa corrupt. Ano na kaagad? Revoke na kaagad yung hanggang doon na lang, 3 taon na lang yung yung pagiging presidente mo. Papalit na sa iyo yung vice presidente. Yun ang maganda. Ano mang involved ka sa corrupt, papalitan ka na ng vice presidente. Na-involved din yung vice presidente sa corruption. Hindi na natin iboboto yon sa after pagkatapos ng 6 years na yon. Hanap na tayo. Hindi na natin pwedeng tanggalin yung vice presidente na pumalit sa vice presidente kasi election na yon, 3 years na yon eh. Ngayon, ang iniisip ko sana na na ganong panukala para magkaroon ng kontrata lahat ng tatakbong presidente within 3 years tanggal. Kasi alam mo, yung bansa lang natin ang pinakamakapal na muka ng mga politiko. Bakit? Sa ibang bansa, pag na-involve yung korupsyon, lalo na sa Japan at sa Amerika, kusang bumababa ang presidente, ang politiko. Dito sa atin, hindi. Pakapalan pa ng muka at lahat ng babati ko sa kanya at lahat ng kapangyarihan, lahat ng ahensya ng gobyerno, gagamitin niya para protektahan lang siya. At yung mga nanakaw niya, pag siya hindi na nakaupo, na bilyon-bilyon yung halaga, gagamitin niya rin pangsuhol at pandebensa sa mga abogadong kukunin niya. Diba? Ginisa na tayo sa sarili nating mantika, yung pera pa natin, ang gamit nila para idepensa nila yung sarili nila. Diba? Tandaan nyo, hindi lang si BBM nag-iisa. Mayroon yan sa Kamara, mayroon pang sa Senado. Mag-observe kayo sa Senado, malalaman nyo kung sino yung kakampi ni BBM dyan. Kaya sa darating na eleksyon, 28, bahala kayo magpasya. Walang sisihan, ha? Walang sisihan, no hard feeling. Tama? Di ba? Walang sisihan. Nandiyan na yan eh. Ang gawin na lang natin, matuto na tayo.